Klee, kasi isipin nyo to. Kung dumating yung time na ang maging pangulo natin, binoto talaga ng tao, walang problema, di ba? Binoto ng tao, si VP Sara. Okay? Ano kaya ang nangyayari? Hypothetical to, no? Pero minsan mag-iisip ka eh. Tungkol dito sa mga nangyayari, sa mga nangyayaring akusado. Ayoko mag-isip pero ayoko mag-isip na negatibo. Pero hindi nyo ba napansin, although nakakaranas tayo, nandi umano mga ibang karanasan sa mga Chinese Coast Guard, di ba? Pero hindi nyo ba napansin na mas umingay after ma-announce ni Pangulong Marcos Jr. ang pag-discover ng natural gas sa Malampaya, East 1. Hindi ko alam kung dapat siya ma-connect o hindi siya i-connect, pero parang nagkataon ba? Diba? Kasi, mga Klee, diba, sa Palawan nga daw, diba, parang ang lapit na ng ibang mga Chinese vessel. Natin. Ayan, no? AI to, mga kaklira. Chinese ships very close to Pag-asa Island in a news show. October 13 to, mga kaklir. China claims it lawfully expelled PH vessel illegally. Diba? Teka lang hanapin ko lang mga. Hindi na ko lang yun. Near, alam po. Near Malampaya. Chinese vessels and suspected maritime militia ships have been increasingly monitored near the Malampaya gas. AI lang to, mga klira. AI lang to, tingnan ko natin. Tingnan natin kasi kung napapalapit ba sila sa Malampaya. Chinese vessels, including Chinese Coast Guard and suspected maritime militia ships, have been increasingly monitored near the Malampaya gas field and the broader waters of Palawan, which is a critical energy source of the Philippines. Natin to. Saan to? Kaya ito ay AP steps up Malampaya patrols after new gas find. Diba? Ayan, no? Ito, mga klira, ito ay nakikita na natin dito. Recent sightings. In February 2025, 3 Chinese Coast Guard vessels were spotted approximately 65 km off El Nido, Palawan, interpreted by analysts as show of force in the West Philippine Sea. Okay, in Chinese Coast Guard's largest vessel, nicknamed the Monster Ship, was monitored passing near El Nido, Palawan. Diba? Ito yung mga tipong kung within our rights, tapos walang pasabi. Diba para tong kumaga sa lalaki, nakakalalaki ba? Ganun yung dating. Especially, kaya naisip ko nga maiko-connect ba natin to dahil sa nakadiscover, nakita na sa panahon ni Pangulong Marcos yung talagang in-explore. Nagkaroon ng exploration sa natural gas. Di ba? So, ito sabi ni Carranza, mga clear. Wait. Okay. Tingnan natin opinion niya. Mamaya pag-aralan natin Carranza adds former President Rodrigo Duterte's crimes against humanity case will not be affected even if Vice President Sara Duterte wins the presidency come 2028. Even if Duterte's lawyer tries to delay, as he has tried so far, yes. I don't think he can delay it so much that it will take the case past 2028. So I'm not saying that there are no repercussions if Duterte's daughter becomes president, but in any event, she can't pardon her own father. She can't have him released as a president. There's nothing she can do about the ICC3 other than not cooperate, which obviously the Philippines is already on the verge of doing, not cooperate, not cooperate. So there's not much difference. Perhaps the difference will be with respect to any other people who at that point, by next year, in a few months, may still be fugitives, essentially, if warrants of arrest are issued.
Yon, mga ka-clear. Di man niya magawa ito sa kanyang ama dahil nandoon na sa ICC. Gagawin niya ito, buying time, para sa kanyang mga kalyado. Kaya ako, ang basa ko, that's the reason why si Senator Bato, papatagalin niya lang to. Formula nga, tatago ito hanggang sa dumating na ang pakiramdam niya magiging Pangulo si Sara Duterte. Kasi, kapag si Sara Duterte, parang lahat sila, isama mo na si Pastor Tibuloy. Diba? So, ang tanong natin mga haklir, hindi ba nakakahinayang na yung Pangulo natin ngayon gustong panagot, ang dapat na managot. Tapos kung magiging iba yung Pangulo sa katauhan ng mga ito, baka lahat ng may sala, mamayagpag ulit. Happy days are back again. Diba? So, di man niya matulungan ng kanyang ama sa ICC, pero matutulungan niya yung ibang mga kaalyado niyang hindi madala sa ICC. At hindi mapanagot. Kalimutan lahat yung mga complainants doon. Diba? At kahit sabihin mo pa na dito yan elitist mga kaklit, tandaan natin si Marvin Marcos, acquitted. At yun, ang gusto at dinikta, lumalabas na idikta ni Pangulong Duterte. Natin na kailan ba ito na-acquit? Bago bumaba, mga kaklir. 2029 pa pala. Ay, 2029. 2021, October 6, 2021. Lahat ng sangkot sa kaso ni Espinosa, acquitted. 2021, QC Court acquits 19 cops tagged in ex-Albuera Mayor Rolando Espinosa. Yan ang sinabi ni Pangulo. Ayaw kong makulong ang mga involved kay Espinosa. Kailangan pinakita ko na sa inyo. Ito ang hustisya noon. Paano pa kaya? Yan, Diba? Yan ang hustisya noon. Tapos sasabihin nyo na dapat sa Pilipinas. Duterte, I won't let cops in Espinosa Slay go to jail. Nagkatotoo naman, di ba? 2021, acquitted lahat sila. Though he did not want Marcos team in jail, and even after he said the NBI was under him anyway, Duterte said he would not interfere daw. Pero, ayan, na-reinstate pa si Marvin Marcos ito. I won't let cops. Nagkangin natin. President Rodrigo Duterte said he will not allow Superintendent Marvin Marcos and other cops involved in the death of Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. to go to jail. A National Bureau of Investigation probe concludes Ito, sigiran. Ito kasama ito, mga ka-clear, isa sa co-perpetrator. Itong NBI director na to. Espinosa was killed in a rubout and recommenced multiple murder charges filed against 24 police officers from the Criminal Investigation and Detection Group. Espinosa was killed November 5 inside his jail cell while the CIDG team was supposedly trying to serve a search Imagine niyo nasa kulungan na magsa-search warrant pa. warrant for firearms inside his cell. I will not allow this right to go to prison. Baka sinasabihin ng hindi lang order. Kaya total, under my hindi like, I under ko rin yan. Part of that. Last Friday, Duterte admitted he ordered Marcos's reinstatement despite the decision of Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa to relieve Marcos from his post. Diba? Dikta. Sino yung diktador? Sino? Diba? Lahat ng ipinapahid nila kay Pangulo Marcos Jr., sila yung gumawa. Sila yung gumawa. Diba? Yan yun. So, kaya although sinasabi dito ni Atty. Carranza na wala namang magagawa si VP Sara, hindi naman niya mapapardon ang kanya ama, but yung mga tao na maaaring may kinalaman pa, yan ang maaaring masagip. Bakit? Di niya papadala sa ICC. Yung mga tao na umaasa ng hustisya since 2017, mapupurnada na naman. Diba? Nasa oblo na, nanlaban pa yan. Di ba? Nasa oblo na, nakapaglaban pa yan, tapos may baril. Itong tanong, di ba, Mark? Paano yung isa-search warrant ng may baril? Paano nakapasok ang baril? Nasa kulungan na. Di ba? Ito yung pinag-uusapan nila, Garma, planado, kaya nga may common plan. Ang tindi nun, PDL ka, tas may search warrant. Di ba? Nandun ka na sa loob.
Message wala, tapos mga clear, tawag ito, parusa lang sa illegal possession of arms, parang 4 years. Kesa as compared sa papatayin mo yung CIDG, o di pauli ka na lang, kung totoong may baril, pauli ka na lang, kesa patayin mo yan dahil lang sa kaso na illegal possession of firearms. Alabo, di ba? So, paano yun? Paano lalaban yan at magkukumit ng pagpapatay sa mga miyembro ng CIDG kung ang kaso lang naman niya ipapasok nyo illegal possession of firearms? Di ba? Nakatalikod pa yung jail guards at wala CCTV. Di ba? Pero basta ang utos dyan, I don't want them to go to jail. And that happened. Yung dikta na yun ang nangyari. Okay? So, yun lang mga clear, medyo maiksi lang itong topic na to kasi ang dapat nating tignan, ano yung susunod after the term of PBBM. What will happen? Matuloy pa kaya yung pagpapaimbestiga sa mga anomalyang flood control projects?